Hello sir, good morning po. Kathy, go ahead. Okay, so ito na nga po, nahuli na si Alice Guo. Ano po ba yung, ikwento nyo po sa amin kung ano yung naging timeline ng panghuhuli ninyo ng NBI at ng Indonesian authorities sa kanya? Ilang araw nyo hubang tinrace itong binabanggit nyong SIM card, Sir Rendel? Go ahead, please. Yes sir, ito po, in the past almost 3 weeks po nasa Indonesia po tayo. Umpisa po nung pagkakahuli kay Sheila at Cassandra sa Batam. Nandun na po tayo nagstay at nakipag-coordinate sa Indonesian counterparts. So ito nga po, nasundan natin yung pagpunta ni Alice sa Jakarta and nasundan natin yung pagsakay niya sa isang taxi dun sa mga hotels na tinuluyan niya. Okay, nasundan nyo po yung pagdating niya sa Jakarta, pero yung pag-alis po niya sa Pilipinas, nasundan din po ba ng Bureau of Immigration kung paano nangyari ito? Isa po ito sa sinusubukan natin alamin kung paano po siya umalis ng bansa kasi based po sa mga record natin or flight manifest, wala po tayong makita na record ng kanyang pag-alis. Kaya isa din pong possibility nga yung pag-alis nila through the backdoor channel. Kaya yun din po isa sa pinag-aaralan natin. Sir Rendel, bago nyo sunggaban o bago sunggaban pati ng Indonesian authorities dyan sa apartment niya si Alice Guo, ilang beses nyong positive na site ito? O ito ba yung unang pagkakataon na talagang cited siya o meron pang ibang pagkakataon pero hindi nyo muna kaagad na sinunggaban? Actually po, ilang beses po siyang cited sa mga CCTV footages. Although sa mga pagkakataon po, minsan nakikita po natin sa mga hotel na akala po ng Indonesian authorities ay naka-check-in pa siya doon. Kasi ang Go ahead, sir. ang ginagawa niya po usually, naka-check-in po sila, nakabook po sila sa hotel ng 2 to 5 days. And habang binabantayan po siya ng Indonesian authorities ay malalaman po nila na nag-check out na po pala ng maaga. So minsan one step ahead siya palagi na pag pinuntahan doon sa hotel ay naka-check out na pala siya. Ang kagandahan po noon sa isa sa mga hotel or isa sa mga tinuluyan niya ay may nakita pong SIM cards or yung casing po ng SIM cards yung mga operatiba ng Indonesian authorities at nakita nga po yung isang number po doon ay active pa. Kaya iyon po yung kanilang tinrace. May handler ba ito, Sir Rendel? May kasama ba ito o nag-iisa ko sa buhay niya? Kasama niya po most of the time si Duong Ren, yung Chinese po na boss din po ng Lucky South. Yung ba yung naka-shorts? Yung naka-shorts po? Yung sa lumabas na footage? Yes po, yung naka-black po. Siya po yung kasama niya na lumapag ng Jakarta from Batam. And most of the time, siya din po yung nagpo-provide ng logistics and siya din po yung nakikipag-contact sa mga Indonesians and other Chinese na tumulong sa kanila sa Jakarta. So, sa pagbalik ni Alice Guo, tapos na po ba yung paghahanap nyo o hahanapin pa rin ng mga otoridad yung kanyang kapatid at yung magulang daw, di ba? Umalis din? Yes po, sa ngayon po, yung sinusubukan po natin hanapin kung nasaan si Wesley. Although, based po sa information natin, nauna na po siyang umalis from Batam at nasa Hong Kong na daw po. Kathy, go, please. Okay, so si Wesley hinahanap pa rin. Yung magulang ba niya ay hinahanap o si Wesley na lang po ang natitira? Sa ngayon po, wala po tayong information about sa magulang kasi ang may reported violation lang naman po sa atin yung magkakapatid kasi sila po yung may reported Philippine passport. So yun po yung nakita natin na violation based sa immigration law. Okay. Meron po lumabas na dokumento, Ginoong C, parang hindi ko po alam kung anong tawag doon, pero nakalagay po doon na Filipino citizen si Alice Guo. Bakit po ganun ang nakalagay? Gayong sinasabi nga nababawiin na o ika-cancel na yung kanyang Filipino birth certificate. Actually po, yung sa mga request natin, request po natin sa Indonesia, hindi po natin sinabi na siya ay Chinese kasi magiging komplikado po yung request natin sa Indonesian authorities. Kasi maaaring ibigay nila si Alice sa China kung i-declare natin siya na fake Filipino. So, yung request natin sa kanila is ongoing pa yung investigation, although alam naman natin based sa mga nakuha natin dokumento na siya ay fake Filipino. So, parang for the sake lang na maibalik sa bansa, ganun po ba?
Yes po, kaya yun din po yung nabanggit dati ni PAOK na magiging komplikado kung ika-cancel kagad natin yung passport niya. Kung hindi ito nadali ng tropa ng Indonesia, pati na ho ng tropa ng Bureau of Immigration, saan posibleng magpunta ito, sir? Ayon sa inyong investigasyon po. Kaya po naging masigasig din po yung pakikipag-coordinate natin sa Indonesian authorities. Kasi po ang worry natin, pag nakatawid ulit po siya sa ibang bansa, which is pwedeng hindi ganun sila cooperative sa atin. Hindi kagaya po nung kagaya ng Indonesian authorities. Kaya nung tumawid po sila sa Indonesia, na pina-alert na po natin sa border nila na kung sakaling lilipad ulit ay i-hold siya. Kasi ang worry po natin ay maaaring tumawid sa mga neighboring countries na hindi ganun ka-proactive or hindi ganun ka-active sa atin mag-share ng information. So kagaya po nga nito, dahil may mga dati na tayong operation with Indonesian authorities, ay maganda po yung coordination natin sa kanila. Oho. Yung apartment ba na yan, Sir Rendel, high-end? Hindi po high-end yung apartment. Actually, nung nakausap ko po si Alice, nung nakuha namin siya, ay sinabi niya na nakituloy lang po daw siya doon sa isang Chinese monk. At yung Chinese monk daw po hindi alam kung ano yung sitwasyon niya. Okay, yung SIM card po, ito po ba ay Philippine number niya kaya na-trace? O ito po ba ay, di ba yung ginagawa natin usually pag nag-abroad bibili ng SIM card para doon gamitin? Ano po ba yung SIM card na ito na naging dahilan para siya ay matrace? Yung SIM card po na na-trace sa kanya ay number po sa Indonesia. Okay, so kanino po yun? Kumuha lang siya ng SIM card? Yes po, kumuha lang po siya ng SIM card kasi identified naman po ng Indonesian authorities na siya yung nagstay doon sa mga hotels. So sinerch nila kung ano yung mga possible leads doon sa area na kung saan tinuluyan niya dati. At may nakita nga silang mga casing ng SIM cards. So yun na yung tinrace nila. May iba pa bang ebidensyang nasamsam ang Indonesian authorities na turn over po sa inyo? So far po, yun lang naman po yung nireport sa atin, yung about sa mga SIM cards na yun. At yung cellphone po ay I believe nasa kustodiya ng PNP. Okay, ito po mainit sa internet, Ginoong C, yung pakikipag-selfie po ng ilang mga otoridad kasama si Alice Guo. At sinabi nga po ng DOJ na magkakaroon po ng investigasyon dito. Bilang kayo po ay kasama dun sa mga sumundo o umaresto kay Alice Guo, ano po ang reaksyon nyo dito? Yes po, ako po ay humihingi ng paumanhin din kasi actually yung picture po na yon ay it was not supposed to be disseminated publicly kasi for SITREP lamang po sana yon. Nagulat din po ako nung nag-leak po yung picture na yon and nakita rin po natin doon na hindi maitago yung ngiti ng ibang ahente sa picture na yon kasi sa tingin ko po it's a sign of relief kasi yun po yung time na unang naibigay sa atin si Alice Guo. Okay. So sa tingin nyo po ay nararapat pang magkaroon ba ng investigasyon ang DOJ tungkol dito? Or ito po ay pampribado nyo lang? Naipost po ba ito sa social media? Hindi ko po sigurado kung sino po yung nag-post sa social media. Ngunit itong picture pong ito ay supposedly for SITREP lamang. So nagulat din po ako nung nag-leak na po yung at naging viral po yung picture na yon. Okay. Sir Rendel, maiba ko. Balikan lang ho natin itong mga lugar na binantayan ninyo ng PAOK, ng PNP, ng NBI, na CIDG, syempre sa pangunguna ho ng Bureau of Immigration. Yung mga lugar na binantayan bago ho makalabas si Alice Guo. May konting linaw na ho ba kung saan yung huli niyang pinuntahan bago ho siya maglaho? Well, based dun sa mga dating lakad namin dito, bago po sila na-report na nakaalis na, pumunta po kami sa Batangas at based din po sa statement ni Sheila sa Senate at nakausap ko din po si Alice. Yun ganun din po yung sinasabi niya na sa sumakay sila sa bangka or sa yate. At from 5 hours, dun sa sinasabing 5 oras na biyahe, maaaring eksakto yung papuntang Batangas. So yun din po yung pinag-aaralan namin na ruta. Kasi from Batangas, pwede ko na pong bumaba papuntang Palawan and from Palawan, may ruta na po yun papuntang Malaysia. So isa po yun sa possible route, ngunit hindi pa po kami sigurado sa theory na yun. Kaya patuloy pa rin po natin ito pinag-aaral. Nababanggit ho yung
Emon, ano ba yun? Emon Pulu ba yun? Hindi ho yun, kasi tinanggi na yun ng staff ng naturang resort. Meron pa ho ba kayong isang resort sa Zambales na binantayan? Kasi may hawak lang ho akong intelligence information dito, kopya ho, hard copy, ng mapagkakatiwala ang source mula ho dyan sa Campo Crame. May binantayan din ho ba kayo dyan sa Zambales na nilapagan di umano ng grupo ni na Alice Go? May isa po kaming pinuntahang resort naman sa La Union naman po ito. Oho. At dun kung saan nga po may nahuli ka naman kaming hacker na part ng Lucky South. Oho. Actually kaya po kami nagpunta doon kasi ang initial po na report ay nandun din po si Alice Guo. Ngunit ang naabutan lang po namin ay itong isa sa boss ng Lucky South. Okay. So bukod po kay Wesley So, marami pa pong ibang pinaghahanap ang Bureau of Immigration na maaaring tumakas na po mula sa mga pogo. Yes po, sa ngayon po ongoing pa rin po yung manhunt operations natin dun sa mga nakatakas na mga boss ng Lucky South sa Porac, Pampanga. Mhm. Totoo po ba yung report na nag-aalisan na talaga yung mga Chinese na kasama dyan sa pogo operations? Yes po, kasi binigyan na rin naman po sila ng palugit at paunti-unti na po silang nag-aalisan ng bansa. Mhm. At nakausap niyo po si Alice Guo para pong ano po yung demeanor niya? Kasi kung makikita po yung mga video at yung mga litrato, parang relaxed po siya eh. Meron po bang resistance nung hinuli po ninyo si Alice? Nung unang-una nyo hong makaharap, Sir Rendel, ito si Alice Go, ano ho yung namutawi? Ano yung lumabas sa kanyang bibig nang Kasi makaharap niya kayo? Parang masaya pa siya eh. Actually, nagulat din po ako sa demeanor niya nung una siyang ipinresent sa amin ng Indonesian authorities. Na sobrang relax niya at parang wala lang nangyari. Oho. Ganun kagad yung, actually the whole time nakangiti siya eh. Tapos nung nakakuha po ako ng pagkakataon na makausap siya, and Opo. may mga tinanong din ako sa kanya kasi may mga gusto rin tayong malaman. Yun nga, sinabi niya na masaya daw siya na nasa kamay na natin kasi actually gusto niya na daw talagang sumuko sa amin. Well, actually, nung nasa Jakarta po ako, may mga 2 linggo na may kumontak din po sa atin na sinasabi nga na gusto niyang sumuko ni Alice. Although naputol po yung pag-uusap namin kasi hindi ko alam kung ano nang nangyari after that. Mhm. Oho. So nagpadala siya ng surrender feelers bago itong operasyon na ito? Yes po, may mga ganun po at binalidate ko din naman po sa kanya yun at sinabi niya na yung kausap ko nga daw po ay kausap niya nga din. Mhm. Okay. Oho. Okay. So bagamat patong-patong na kaso na yung inihain laban kay Alice Guo, meron po bang dagdag na kasong ihain ng immigration? Kasi syempre, yung pong pag-alis niya na hindi dumaan sa inyo, ito po ay paglabag ng immigration laws. Yes po, bukod po sa misrepresentation ay pag-aaralan din po ng Bureau of Immigration kung ano po yung ibang kaso na pwedeng isampa sa kanya. Ngunit ito nga po ay for deportation. Kaya hintayin po natin yung ibang mga criminal case niya bago po ito isampa. Sir Rendel, nabanggit ba sa inyo kung saan siya nagpa-parlor? Nagpagupit? Hindi na po na. Hindi na ho ako hindi, kaya ako na humabol na tanong para ho pasalamatan lang ho kayo. Salamat sa oras po na sa inyo inyo. inilaan po. More power, sir. Salamat din Salamat po sa servisyo Salamat niyo din sa bayan. po. Thank you. Thank you po. Blessed weekend. Ating po nakapanayam, Ginoong Rendel C. ang hepe ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration.